Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapamilya sa CC, Christ-Centered Life City Church po. At sa mga dyan sa Balite, mga clan ni Apong Fidel, dyan sa San Fernando, mga senior cousin forever. Ayan, mga chat natin dyan sa Messenger. Tsaka sa mga mate natin dyan sa Santa Rita Elementary School. Ayan, pinabati ko kayo. Kumusta na kayong lahat dyan? So, nandito naman po tayo upang magsalo-salo po ng mga salitaho ng ating Panginoong Diyos. Naway samahan po ninyo ako na pagbulay-bulayan itong salitaho ng ating Panginoon. Alam naman po natin itong mga oras na ito yung mga tao po busy kahapon nga po at saka kanina pumunta ako sa Talipapa. Sobrang busy ang mga tao sa pagbibili ng mga ihahanda po itong pagsalubong ng bagong taon at siyempre hindi mawawala yung mga prutas. So sa gabi pong ito ay tayo po nasa midweek service po tayo. Ito po ay ating ginaganap tuwing Thursday prayer meeting po. At nais ko pong ibahagi sa inyo itong salitaho ng ating Panginoon na alam naman po natin ngayon, tayong mga Pilipino, hindi po na mawawala sa atin yung mga natali na ho tayo dito at parang naalipin na ho tayo dito sa mga pamahiin po pagdating nitong pagsalubong sa bagong taon. Ay ano nga ba ang maganda nating gawin? Saan natin at kanino natin dapat iasa ang ating buhay sa pagpasok ng taon 2021 ho? Kanino natin ididepende? Alam naman ho natin lalo kilalang kilala ho natin yung salitang New Year's resolution. Pero talaga ho ba talagang nasolusyonan yung ating mga gustong masolusyonan sa ating buhay? So tingnan ho natin maganda sa salita ho ng ating Panginoong Diyos. Alam naman ho natin nung pumasok po itong year 2020 ay hindi ho maganda ang mga nangyari hanggang ito nga papatapos na ho. Malungkot man ho talagang nangyari ho. Itong pandemic ho, hindi ho natin alam kung hanggang saan, kailan matatapos po ito. Hanggang ngayon po, hindi mawala pa rin sa isipan ko itong pandemic na ito. Ito ay bahagi po ng mga tinatawag na gustong mamayani, kumontrol dito sa buong mundo. Yung tinatawag hong one world government, ay one religion. Yan ho'y lahat ay gagawin, lahat ng pamamaraan upang pasunurin, kontrolin ang mundo, ang mga tao. Kaya po yung universe, ibig ko sabihin pangkalahatan, kabuuan. So gusto pong isa na lamang po ang mamumuno at mamamalakad. At alam po natin yan nakatala po sa Biblia. Sabi po ni Pablo sa Ikalawang Tesalonica na itong suwail na ito palihim ng kumikilos po ang kapangyarihan nito at yan na nga po lahat ay gagawin. Ito nga ho sabi may mga bagong virus pinag-iingat ang lahat. So ang lahat po yan hindi natin kung talagang talagang nasa likod ho niyan. So kung titinan ho natin ang banal na kasulatan maluwanag ho. Noon pa man, sinabi na ng ating Panginoon Kristo talagang darating itong mga taong walang takot sa Diyos, sasalungat sa ating Panginoon. So ganun pa man po, kahit anong gawin po nila, hindi ho sila magtatagumpay sa ating Panginoong Diyos. So sa gabi po ito, yun po ay napasadahan lang ho natin at mayroon po ako talagang gustong ibahagi po sa inyo. So ito nga pong pagpasok sa bagong taon, paano natin itong haharapin? Alam naman ho natin yung katulad nga ho,
no? Iba-ibang mga nakaugalian, tradisyon, yung nga pamahiin. Para naalala ko nga ho nung bata ho ako, isa sa hindi ko malimutan na sabi ng matatanda, kung gusto mo raw tumangkad, abay tiyempuhan mo pagdating ng alas 12, lumundag ka ng 12 at tatangkad ka. Abay, sana yung mga pandaki nagsipagtangkad na at isaw ako doon. Pero makita ho natin, lahat, pawang kasabihan, turo lamang ng tao. So, paano nga ba natin haharapin? Lahat po tayo ay umaasa na itong taong papasok po ay magiging maganda. So, paano nga ba natin haharapin ito? At paano natin iaasa ang ating buong taon sa yung 2021? Ang lahat po ay naghahanap ng magandang pag-asa, magandang kinabukasan, hinaharap. Magkaroon ng trabaho, makapag-abroad, aangat ang business, o ano man yan na pangarap po ninyo sa 2021. So, saan natin ito ilalagak? Naalala ko na naman itong mga, alam po ninyo, kalulungkot po, tayong mga Pilipino, matagal na ho tayong naloko Itong mga dayuhan na pinaniwala sa atin, na pampaswerte, Tapos nyo, nabasa ko nga, ayun, lalo yung pungsoy-pungsoy pong yan, ay marami ho ang naniniwala ho dyan. Yung buong bahay, papupungsoy, dapat pinto, hagdanan, ganito, ganyan. Yung bintana, dapat hindi nakatapat sa sikatan ng araw. Marami ho, mga malas daw. Tapos, eto, bigla kang bebentahan ng pangkontra daw. Kita ho ninyo, business lang ho yan. Sila ang yumayaman, sila ang gumagandang buhay dahil kumikita ho sila. Yan ho ang malaking panlilinlang na pinaniwalaan ho na nating mga Pilipino na matag na panahon. Magpahanggang ngayon, meron pong naniniwala sa mga yan. Ito nga 2020, ang sabi, nung bago pumasok ito, sabi ng mga pungsoy expert daw, maganda raw ang itong 2020 dahil 2020 perfect vision, sabi ho. Pero anong nangyari? Taliwas sa kanilang mga sinabi ang nangyari. Kaya ito na naman ho, papasok na naman ang 2021. So yung mga mahilig na kumonsulta, lalo sa mga nanghuhula, fortune teller, mga pungsoy, abay, tigilan na ho natin yan. Matagal na ho tayong panahon na nalinlang, naloko na mga ganyan. Wala ho dyan ang ating pag-asa. Hindi ho sila ang nakakaalam, hindi ho sila ang Diyos para malaman nila ang bukas ng isang tao. So kaya sa umaga pong sa gabi pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo itong sa aklat po ni Job, Alam naman po natin si Job ay ang sabi po ng Biblia, mabuti siyang tao, may takot sa Diyos, gumagawa ng mabuti. Pero dumating sa puntong hiniling ni Satanas siya ay subukin. Pinahintulot naman ng Diyos. So sa madaling salita po, si Job ay talagang dumanas po siya ng sa ating termino ay delubyo sa kanyang buhay. Sunod-sunod na nawala po ang kanyang kabuhayan, bagsak, zero, Then ang ang sakla pa dito ay yung kanyang mga anak ay namatay ho, nabagsakan po sila nung kanilang yung tinitirhan nila habang sila nagkakainan. At ang pinakahuli po dito ay siya po ay pinagsugat-sugat mula ulo hanggang talampakan. Talagang sugat-sugat ho. Ito sanang natira na asawa niya dapat magpapalakas ng loob sa kanya at susuporta. Abay, ngay nakadapa na si Job, inaapakan pa niya imbes na tulungan siyang makabangon. Hindi ka pa ba magsasawa? Sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na, ang sabi ng asawa niya. Pero ano kung sabi ni Job?
kaginhawaan lang ba tatanggapin natin sa Diyos, hindi pati paghihirap? Purihin ang Diyos, pinasalamatan pa rin niya ang Panginoon sa kabila po ng hindi magandang nangyari po sa Kanya. So makita ho natin yun po ang nangyari. Kung titignan ho natin, dumating sa punto po, kung babasahin po natin yung masusunod na talata, dumating sa puntong si Job ay talagang sinisinan niya dahil sa halos sa yung kanyang naranasan ay ayaw na niyang mabuhay pa. Sabi ko na ba nagsulatan, bakit pa siya raw ay isinilang po ako, pinaghele, no? Bakit pa siya ipinaglihi, isinilang sa mundong ito kung ganun din lang ang kanyang sasapitin. Halos mawala na ho siyang pag-asa. Abay, ikaw ba naman na makaranas ng katulad po ni Job, talagang mawawalan ka na ho ng pag-asa. Pero sa kabila ho nun, tignan ho natin kung anong nangyari sa kanya. Kaya dito po sa chapter 17 ng Job, simulan po natin sa verse 11 hanggang 16. Sabi po dito, ako'y wala ng pag-asa. Dahil mahirap, masakit yung kanyang dinanas. Kaya sabi niya, ako'y wala ng pag-asa. Maaring ikaw yung nanonood ngayon o sino ka man, no? Maaring isang ganito rin ang ating nasasabi. Wala na akong pag-asa, wala na mangyayari sa aking buhay. Ganun eh. Araw ko ay lumilipas. Mga balak ko, sabi, mga plano, pangarap, layunin sa buhay, wala rin napasadlak. 12, sabi nila ang gabi sa buhay ko ay siyang araw. Ipinipilit pang liwanag itong kadiliman. Ang libingan ko ang tahanang naghihintay. Doon ako malilibing sa dilim na walang hanggan. Kung ang kamatayan ko ang tiyak kong uuwian, at ang mga uod ang sa akin naghihintay. 15, ito ho, dito ko tayo focus. Ang pag-asa ko kaya saan matatagpuan? 16, ito ba'y madadala ko sa aking libingan doon sa alabok na patutunguhan? So doon po sa unang binasa natin talata, ang sabi ni Job sa kanyang sarili, ako'y wala ng pag-asa, wala na siyang pag-asa. Ngayon sa verse 15, isang katanungan po ang kanyang itinanong. Yung sinasabi niya wala na siyang pag-asa, ngayon ang tanong niya, ang pag-asa ko kaya ay saan matatagpuan? Saan nga ba niya kaya matatagpuan o kanino niya kaya matatagpuan, masusumpungan itong pag-asang ito sa kanyang buhay? Halos talagang na ho siya. Kumbaga parang yung buhay po niya lahat ng nasa sa kanya tinangay lahat. Na wala. Yun nga, yung kaysa sang natira sa kanya wala pang suporta. Ano? So maaring tayo po ay hindi man po katulad ni Job ang ating kalagayan naranasan sa buhay, sinapit, no? Sa napapatanong din natin ng gano'n, nasasabi din natin sa sarili na wala ng pag-asa, no? So natatanong natin, saan ko pa hahanapin ang pag-asa? May pag-asa pa kaya? So kanino ho natin iaasa, ilalagak ang ating pag-asa nitong darating pong taon na 2021. Ang malungkot ho, marami sa atin kung saan-saan at kung kani-kanino natin. Lalo na ho, sabi ko nga, kahapon at kanina, kung tao sa talipapa, bumili ng mauulam. Abay, napaka-busy po ng mga kababayan natin. Ano? Yung ang isa nakita ko, pinipili mo bas, ayaw niya yung sa isang tangkay. Gusto isa-isa pinigtal niya. Yung mga bilog ba na sinasabi? No, maglalagay ka ng 12 bilog na prutas para isang taon ay suswertihin daw. Ito na lang kung isipin natin. Yung ba kayang lahat ng naniwala at sumunod, naghanda ng ganon na 12 na fruits na bilog, ay talaga nga bang lahat sila sinwerte na wala isa man sa kanila na hindi sinwerte? Yan po ang tanong So doon nila inilalagak ang kanilang buhay, yung pag-asa nila sa 2020 o 2021 na susunod na taon, sa buong taon na ang buhay nila ay magiging mariwasa, sagana.
Okay na ho sana eh. Wala hong masama. Ako nga, kanina bumili ako ng ubas dahil napakatamis ho eh. Bihira lang ho yung ubas na yun eh. Yung black eh. So, hindi ho para doon sa swertihin ako o sumagana, hindi ho. Para kainin ho. Okay yun eh. Kung bibili tayo, kainin natin, mabuti sa ating kalusugan. Okay po yun, walang masama. Pero kung doon natin ilalagak ang ating taon na susunod, buong taon, ang ating pag-asa, ay yun po ang mali. Wala ho doon. Sa anumang manihanda. Ito pa ho, yung tikoy daw, yung mga malagit na pagkain, maghahanda daw para daw stick yung mga family, miyembro ng family sa loob ng isang taon, no? Magkakalapit, magkakasundo. Marami ho. Yung iba nga, yung sa damit, no? Magsusuot ng bilugin. Sumisimbolo daw ng pera. So napakarami hong mga pamahihin po na nakamulatan natin na kapag dumating ang ganitong panahon ay doon natin kaagad inilalagak ang ating pag-asa sa susunod na taon. So may nangyari ho bang maganda kaya? Sinuwerte ho ba kaya? Kaya sa ating pong mga Kristiyano na tunay na Kristiyano ho, no? Tayo po ay lumaya na ho tayo dyan sa mga ganyang kasabihan, no? Pamahiin. Dahil ang pag-asa po natin ay wala sa mga bagay na nandito sa lupa. At isa pa ho, naalala ko bago ko malimutan, ito daw, itong taong darating na 2021, ito raw yung tinatawag na Year of the Metal Ox. Nung mabasa ko po ito at malaman, naalala ko yung sa Exodus eh. Yung mga Israelita, nung sila po ay nainip dahil si Moses na nalangin ng matagal sa bundok, nainip sila. Aaron, gawa mo nga kaming Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano nang nangyayari kay Moses na yan. Si Aaron naman, napasunod, no? Tinipon yung mga ginto ng mga Israelites at humulma sila ng metal na gintong baka. Nung maalala ko po, yung mga maniniwala dito, sabi ko, baka mangyari sa kanila yung mga nangyari sa mga Israelites na sumamba doon sa metal ox na yung kako. Sana ho, wag ho tayong maniwala. Wag ho natin ilagak din sa metal ox na to, no? Yung ating 2021. Yung wala dito ang pag-asa. Wag ho natin ilagak dito yung pag-asa natin. So ano pong nangyari? Tapos ito pa ho masakit. Sabi ko, ako po, pag nababasa ko po ito, talagang ako'y napapailing ho talaga. Nung sila po'y dumais dahil sa paghihirap na dinaranas po nila sa mga kamay ng mga Hebsyo, dininig sila ng Diyos, pinadala si Moses upang alisin sila sa pagkakaalipin sa Egypt. Nung sila po ay alisin na at nakaalis na sa Egypt, yun nga po, nung sila gumawa, nayari na yung gintong baka. Ang sabi nila, eto, sa tuwing mabasa ko po ito, talagang nanginginig ho ako at napapailing eh. Ang sabi nila, nung mayari na, sabi, Israel, sabi nila doon sa guyang ginto, baka, ito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ako sa isip, sabi ko nga po, parang sampal ito sa Diyos eh. Tinulungan ko ang isang tao sa kanyang kagipitan. Nung siya ay makahaon, iba ang pinasalamatan, kinilala. Di ba napakasakit para sa akin ho yun? Maging sa iyo po mangyari yon. Gaano pa kaya kung sa Diyos po, nung dumaing sila, tinugon sila ng Diyos, pinalaya, at tapos sasabihin nila, gumawa sila ng Diyos ang baka. Ito yung metal na tinatawag na sabi sa 2021. Ito ang Diyos mong nag-alis sa iyo. Pang sinabing, ito ang Diyos mo. Ito ang pag-asa mo. Ganun ho yun eh. Kaya wag ho natin ilagak. Wag ho tayong maniwala dito sa sinasabi ng mga pungsuy na expert. Business ho lang nila yan. Wala ho dyan sa mga bagay dito sa mundo. Wag ho na, sabi nga ng Romans chapter 1 ho, imbes na ang Diyos ang sambahin
ang sinamba ay yung nilalang. Imbes na yung lumala ang sambahin, yung nilalang. Yun ho yan. Kung titignan ho natin, nilalagak natin yung pag-asa natin sa mga bagay nilalang dito sa mundo, imbes na sa Diyos. Sa mga pagkain, yun ho yun eh. Mga nilalang ho yan. So, pagsamba na rin ho yan eh. So, naway, makalaya na ho tayo dito mga kababayan ko. Ito, ang sabi ho ni Job, ang pag-asa ko kaya saan matatagpuan? Yan, tanong ho. Doon po sa dito sa aklat ng mga awit, eto ho. Meron din pong isang nagtanong dito eh. Sa chapter 39. Sabi ho dito, kung ganon ang mangyawe, tanong din ho, pareho lang ho ang tanong eh. Kung ganon ang mangyawe, nasaan ba ang pag-asa? Ayan. Then, ang pag-asa ko'y nasa iyo. Sa iyo ko nakikita. Sa Diyos ho nila nakikita yung pag-asa. Hindi sa kanino pa man. No? Kaya nawahoy, tapusin na ho natin, isuko na ho natin sa Diyos ang lahat ng mga paniniwala natin. Ito ay mga turo ng tao lamang ho ito eh, para papaniwalain tayo. Wala hong masama kung bibili tayo ng mga prutas. Kainin po natin yan, okay. Pero kung paniwala natin, itong magbibigay sa atin ng magandang buhay sa susunod na buong taon, abay, doon na ho mali. Okay lang kung kainin yan, masarap ho yan. Maganda sa kalusugan. Pero hindi ibig sabihin buong taon yan ang yung iba pa nga, naman kung walang prutas, 12 nilagang itlog. Yan naman ho, no? Paglalaga, ayun, para 1 taon, 12 months, okay ang buhay. So, yan ho yung mga Kaya sabi ho ng ating Panginoon Kristo doon sa aklat ng Marcos, chapter 7, kay Husay, na pamamaraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa turo ng Diyos, masunod lamang ninyo ang turo ng naminana ninyo sa inyong mga ninuno. Yun ho yun. Imbes na magtiwala sa Diyos, nagtiwala sa mga turo ng mga matatanda, nakagisnan, nakamulatan. No? Nawala na yung pagtitiwala, yung pag-asa sa Diyos. Nandito na sa kabila, inilagak. So naman po sa gabi pong ito ay aliwanagan ho tayo ang salita ng ating Panginoon. Tandaan po natin, iwaksina ho natin lahat ng yan mga nakagisnan ho nating mga paniniwalang taliwas, hindi turo, hindi mula sa Diyos. Ibigay po natin ang buo nating pagtitiwala, pananalig, pag-asa sa ating Panginoong Diyos po. Maranasan po natin ang lubos na kapayapaan na sabi po ni Propeta Isaias na kanyang lingkod. Kaya sa gabi pong ito, dahil po ay mananalangin, papasalamat sa ating Panginoon sa buong taon na ito. Hindi man maganda yung nangyari, pero kita ho natin andon yung pag-iingat, ang kamay pa rin ho ng Diyos. Ang biyaya, kahabagan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, magpalit-palit man ang taon, magpabago-bago man ang panahon, kailanman ang Diyos, ang katapatan niya, hindi magbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, bukas, at magpakailan-kailanman. Wala makapagbabago po sa Kanya. Ang Diyos po ay hindi siya dumidepende sa pagpapalit-palit ng panahon, ng taon. Walang sino po pwedeng dumigtas sa Kanya para siya ay sumunod. So ang pag-asa po natin, tandaan natin, nasa Panginoong Diyos lamang po, nasa kamay ng Diyos ang ating buhay. Kaya sa Kanya ho natin ibigay, ilagak, ipagkatiwala ho sa Kanya, hayaan natin na siya na ang bahala po kung ano man ang ating nais na magiging maganda. Inaasahan natin sa susunod na taon. So tayo po manalangin. At samahan po ninyo ako magpasalamat sa ating Panginoon at magpuri sa Kanya.
O dakilang Diyos sa aming Ama, salamat sa kaliwanagan po na yung mga salita. Ito po ang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, nagtutuwid sa mga baluktot naming paniniwala ng mga nakamulatan, kung saan doon namin inilalagak ang aming pag-asa, o Diyos. Maling-mali pala. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa paniniwala po namin sa mga turo ng tao, mga pamahiin. Salamat po. At narito ang mga salita, narinig ko. Mula po ngayon, ay sayo ko na po inilalagak palagi, bawat taon, o Diyos, sa aking buhay. Ang buong pamilya ko po, nasa iyong kamay po, o Diyos, ang aming magandang hinaharap. Salamat. Ama, dalangin ko po na pagpalain niyo po, o Diyos, ang mga nakikinig ngayon at tumanggap, nakinig, o Diyos, nagwala sa iyong mga salita, na naglagak ng kanilang pag-asa sa iyo. Wala na kami iba pang maasahan, o Diyos, sa buhay na ito, kundi ikaw lamang po. Pinupuri ka po namin, Ama, at pagpalain niyo po, o Diyos, patuloy. Panginoon, bagamat na may hindi magandang mga bali-balita tungkol sa virus na to, o Diyos, ikaw pa rin po ang protection po namin. Hindi mo pababayaan kami, Panginoon. Sa iyo pa rin po kami magtitiwala, o Diyos. Makapangyarihan ka, higit na makapangyarihan ang Espiritong nasa sa amin kaysa sa mga anumang virus na ito, Diyos. Dahil sa dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Salamat po, Ama, at naway ang iyong pong masaganang pagpapala ay matanggap po namin, o Diyos, lahat ng mga nagtitiwala sa iyo sa taong darating. At patuloy po lamang sa iyo namin ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat, karangalan, kadakilaan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.